Yung mga bro, live na naman tayo. Kaya Alright, go. Bro, ito si Kizen. Kizen, anong church mo, bro? Brother Kizen, are you there? Bro? Good morning. pag Catholic nakita kami. talaga ako ng ISA, bubugbugin ko yan. Catholic kami, bro. Anong church mo? Nagba-Bible study kami, bro. Para makilala ka naman namin. Hello po, naririnig Ay, po dito ako. na. Dinig ka, bro. Dinig ka. Morning! Dinig ka, Good bro. morning, Uncle Good Noel. morning. Morning. Kuya Noel. Sana, Kumusta kayo? good evening pala sa dyan. Good evening. Ay, oo, Good salamat. evening na Pwede nga po pala. magtanong? Sorry. Good evening na. Okay lang. Matingkad pa naman yung araw dito kasi summer. Ano Ganon. na? Alas 7:38 na ng gabi pero matingkad pa yung araw. Pero Uncle Noel, congratulations sa naging debate mo naman. May debate ka? Kaya na yung debate? Pwede po. Nung Sunday, salamat. Congrats. Anong topic? Actually, nagko-comment ako, minumute ako eh. Minumute ka doon. Yung topic namin, kasi yung patutunayan niya na sugo ng Diyos si kapatid na Felix Manalo. Pinatutunayan niya Katoliko. Naglatag sa Katoliko. Hindi ba lang abnormal? Pinatunayan niya, sugo si Manalo sa reference ng Catholic, ganon? Di naman. Pinabanatan niya yung Catholic. Oo, Paano mo mapatunayan si Felix Manalo rin? Wala Hindi na pa siyang rin talaga. nag-ad home na lang, Uncle. Tinira si Mama Mary, tinira yung Nako. church, tinira yung Trinity doon sa rebuttal pag napanood mo, Uncle. Pero, Pati ang nanay natin, no? Dapat talaga, debatihin to mga to. Debatihin talaga. wala Ito na si silang... Casey, no? Wala talagang respeto to mga to, eh. Pag binasa ko yung letra por letra dito, yung mga propeta, yung mga tao ng Diyos, pinaparangalan, eh. Basahin ko, gusto nyo. Labas Ito na si ako po. Kisen. Anong church mo, Kisen? Nagsusuri pa lang po. Wala ka pang church. Dapat po. Alright. Kinikilala Nabasa mo lang ba po sa ako. pagsusuri mo? Kinikilala mo ba ang Diyos si Kristo? Batay sa pagsusuri mo? May tanong lang po ako. Hindi bro, saglit lang. Kinikilala mo ba ang Diyos si Kristo batay sa pagsusuri mo o hindi? Yun po yung nabasa ko. May nabasa po akong isang aklat na aklat Katoliko po. Bro, narinig mo ako? Parang wala kang kausap bro. Sino yung kausap mo? Ako naman nandito kausap mo. Hello bro. Di ba po Kausap mo nagtanong? ko. Di ba Kausap po mo ako. nagtanong kayo? Hindi, teka muna bro. Magkausap tayo bro. Naririnig mo ba ako? Opo. Ayun, nadidinig mo pala ako. So, hindi naman to Marinig tanong. ko, malinaw po yung Teka tanong. lang bro. Confirmatory lang to. Naniniwala ka na Diyos si Kristo batay sa pagsusuri mo o hindi? Hindi po. INC ka nga. O sige bro, anong tanong mo? Ba't kinakahiya mo pagiging INC mo bro? Dapat proud ka. Huwag kang matakot sa amin bro. Anong tanong mo? Tanong bro, tanong. Takot sabihin na IMC sila eh. Ba't natatakot kayo sa pasabihin na INC kayo bro? Kasi naman yung pangalan mo. Hindi mo naman siguro tunay na pangalan yan. Tapos, kukuting naman Dami yung account. profile mo. Dami account naman. Nahiya ka pa. Kizen. Alam nga naman tunay na pangalan mo, Kizen. Kizen? Ano yan? Bro, sige, magtanong ka na bro. Aklat Katoliko, Pilipino yan, Tagalog Kahit yan, ako no? maging INC bro, mahihiya ako. Ba't nahiya kayo? Pambihira naman. Na-star po lang yung laki-laki. Kinararangal ko. Ako'y Iglesia ni Cristo, ikinararangal ko. Ano yun? Weird. Bro. Sige bro, magtanong ka na bro. Huwag ka mahiya bro. Hindi naman namin ikaw anuin dito. Hindi naman namin ikaw wawayin. Di ba kaya Noel? Bait kami dito. yes.
Hindi kami nangangain dito. Oo nga. Tanong Sige na bro, bro, magtanong ka na para ano yung nabasa mo sa aklat ng Katoliko? Nagbabasa pala to ng aklat ng Katoliko, mabait na tao to. So sige bro. May tanong ako dito kay Kesen. Sige. Ay, ayaw sumagot bro eh. Kesen, 'di ba nasiyasat mo na si Kristo ay hindi Diyos, so tao lang siya. Pakapaliwanag mo naman sa amin kung paano nangyari 'yon, kasi pag mag-alala, ikaw ang bida dito. Ikaw ang bida. Alam ni idol kita yan eh. Naranasan niya na eh. Ikaw ang bida. Hindi, gusto niya siya yung magtatanong. Okay lang. Sige bro, ikaw ang magtanong kasi. Tanong ka bro, tanong. Huwag ka mahiya. Spit it out bro. Buksan mo yung mic mo. Sabihin mo na. Ilabas mo na yan. Huwag ka mahiya. Parang nahiya pa. Parang humugot pa ng lakas to eh. Ng lakas ng loob eh. Ibaba mo na kita bro. Palakasin mo muna yung loob mo. Bro. Ibaba mo na kita. Bastos naman yung mga. Baba mo na. Hindi pa ako na bro. Kaysa Palakasin mo paulit-ulit muna tayo yung na. loob mo. Bira ka. Nabuko lang na Seryoso. INC. Hindi na nagsalita. Baka nakikiramdam siya, nagsusuri siya sa inyo. Ganun yun. Kasi naiya siya sabihin na INC siya bro. Kung ikaw ay nagsusuri ka ng, kasi suri. So mabasa pa lang yan eh. Mabasa. Wala naman nakasulat dito na hindi Diyos si Kristo. Ang nakasulat dito Diyos si Kristo. So ibig sabihin may doktrina siya. No, meron na siyang sinasampalatayan ng doktrina. Ito si Joel Tambik, Brother Joel. Anong church mo, bro? Brother Joel. Good morning. Lahat ng pumapasok nililitis no. Hindi na, bati nga natin ng good morning. Hindi naman nililitis, bro. Litis ka naman dyan. Grabe ka naman, bro. Matatakot talaga yan papasok niyan. Kinakausap anong church mo? Pag iba ang church mo, yari ka. Hindi grabe ka naman. Hindi ganun kami ang bro. Mabait kami. Hindi kami nangaway, no? Siyempre, tatanungin mo. Diskarte ko pag ganyan kinakausap ko muna Share, ano ba? Yung heart to heart na usap. Bumaba na. Ikaw kasi. Huwag mong takutin kasi, Angel. Kinigami. Ito. Ganda ng pangalan. Japanese, Baka marunong sa Japanese Samurai Sword to. Nagkaka-start pa lang namin. Kenzie ba yan? Kenzie. Nagkaka-start pa lang. Dito, mga bro, sa totoo lang, meron kaming, sa grupo namin, meron na kaming halos, ang dami na naming miyembro sa grupo, pero hindi ko sinishare yung live doon. Kasi ang gusto ko, protestante ang makausap ko. Kasi may teacher naman sila doon Doon naman si Tuwes, doon naman yung mga opisyal. Pag gusto nila magtanong sa GC, isang chat lang. Daming sumasagot doon. 'Di ba? Pero ang dami na namin kamiyembro, pero hindi ko sinishare Hindi ko sinishare sa mga kaibigan kong Catholic. Kaya maganda na ito, Uncle. Marami na tayo nakukonvert. Yun nga dami. Dami na. Nakukonvert. Nakagawa na nga ako ng INC. compilation Ito na lang si Idol INC kita. Kaya nga ang ano ko, ito si Idol kita. Kailan kaya ito mag-convert, magbalik sa Catholic, no? Para... Kapag nagbalik yan, bro, lalong gagaling yan. Siyempre. No? Siyempre, mantakin mo ang aral ng At least Catholic Church. ikatulong na rin tayo. Alam mo yung pinakamalalim na dagat sa buong mundo? Ang lalim nun. Ganun yung lalangoy. Huwag ka mag-alala. Ako naman yung tagapamagitan ngayon. Kaya nga ang layunin ko, Pasunugin ko pagpuprotekta ng lahat buhay. ng reliyon sa buong mundo. Para pagdating ng hukuman. Sa'yo, taga-pamagitan. Gusto ko kakampi kita. Taga-pamagitan ka lang. Huwag kayo mag-alala. Kasi pagdating ng hukuman, sasabihin ng Diyos sa akin, Idol ko, bakit anong ginawa mo dito sa sa mga reliyon? Ba't isa na lang? Sino pang hukuman ko dito? Iisa na lang sila. Hindi, wala na siyang hukuman. Dahil dyan, wala na akong wala na akong Sabihin ng hukuman Diyos, ikaw yan. na lang uho.
Kasalanan mo Hindi na na ako, lang idol huhukuman, kita, bro. ikaw na lang huhukuman ko. Ngayon, yung mga ayaw Susunugin kita ng makapag-isa, buhay. yung ayaw makapag-isa sa pagbubuklod ng isang magkakaisa tayo lahat ba, mga reliyon. Sasabihin ko, lahat ng mga ng mga babaero, kapunin. Pag sinabi ko gano'n, pag sabi ko gano'n, sasama na yung mga yan. Eh hindi, makapag-isa na lang kami. Huwag lang kami makapon. Sasama na yan sa atin. Di, wala Pero lang, idol masaya kita, na. Wala lang ipagpe-pray may kita. impyerno. Gusto niyo ba yun? Di ba? Ipagpe-pray kita pa rin, no, idol, no. By the way, ito si Rattle James. Kamusta ka, bro? Uy! I'm okay. I'm going to... Mm-mm. Ako'y nagpe-prepare na dahil meron pa akong service. Uy! Sige, sige. Good luck, good Di ba, luck. Mm-mm. di ba pare ka dyan sa Muslim yan, inyo, di ba? bro? Hindi, ano siya? Christian siya. Yung Ay, nakaraan, pastor. Pero nag-Muslim yan. Nag-Muslim Ayun, yan, di ba? tama, nag-Muslim siya, nag-Muslim. Nag-Muslim Catholic siya, ka. tapos nag-Muslim. Parang gano'n na. nakita ko nga yung kanta mo, eh. Kinakanta mo nga yung kanta ng mga Muslim, eh. Well, before na yon, matagal na yon. Gumagalaw-galaw pa nga yung ulo mo, parang Indian. Di ba? Yes, matagal na yon. Parang Ano na siya ngayon? Trinitarian, di ba? Brother? At least, okay pa yan. So, papare ka Trinitarian. ulit. Nagpakapare ka ulit, bro. Hindi ako pare. Ilang I'm a pastor. Mm-mm. Pastor. Ay ba yun? Hindi lahat ng naman nag-Buddhist. Ito po ang pakatandaan natin, hindi lahat ng nagsusutana ay pare. So, may alam ka pala sa pare. So, May tanong ako. Sige, ka Kailan muna. ka naman magbo-Buddhist? No? Kailan ang mag-Buddhist? No? Hindi ako magbo-Buddhist, I will die as Hindi ako. Christian. Oh. Yes. So sabi mo bro, may alam ka sa pare, no? Kasi sabi mo hindi lahat ng nagsusot ng sutana pare. Kagaya mo, hindi ka naman pare. I'm Ngayon, not a priest, I'm a pastor. ano ang ibig sabihin ng salitang pare o sacerdote? Ano yung ibig sabihin? Yung etymology, alam mo ba? I don't study priesthood. Hindi rin ako nag-aral sa... Hindi rin ako pare eh. Pero yung etymology, hindi mo alam. No. Because, again, I did not study. Dati pare ka eh. Kausap kita dati. Nagdebate tayo dati. Pare ka. I'm not a priest. I'm a pastor. Okay? Dati hindi ka pare dati. May record ako dito eh. Yes. Pero hindi sa loob ng Roman Catholic Church. Hindi ko sinasabing sa loob dahil hindi naman talaga kita kinikilala ang pare namin. So tinatanong ko, di ba dati nagpapakilala kang pare? Yes. O di pare ka nga dati? Yes. Pero... Bakit hindi mo alam yung ibig sabihin ng salitang pare? Naging pare ka dati sa mga ibang occultism na grupo. Yes. O bakit hindi And mo alam? correction, it's not occultism, it's a cult. That's Hindi, why occultism I ritual renounce- occultism. Pag sinabi kasi ng mga ritual, Kaya nga occultism. kahit naging pari ako dun sa grupong yon, hindi ko kinikilala yung pagkapari ko. Because again, that is a cult. Pero 'di ba may ritual? So occultism na 'yun, kulto tapos occultism na 'yun kasi yung ritual hindi naman galing sa Diyos. Occultism maliit na grupo lang 'yan eh. By the way, dati nga pare ka. So, ibig sabihin nung pare ka nung time na 'yun, hindi mo alam ibig sabihin ng salitang pare o sacerdote. Ang isang pare sa loob ng kulto namin dati is isang lingkod ng Diyos na naglilingkod ng Lahat naman naglilingkod sa ako nga, naglilingkod nga ako din ako sa Diyos. At tinatanong ko bro, yung ibig sabihin ng salitang pare o sacerdote, ano ba ang meaning niyan? Yung term, yung etymology. Kasi dati pare ka, dapat alam mo yan. Di mo ba pinag-aralan yan? Kasi ganito sa pag-aaral ha, kung mapapansin mo yung papaano yung introduction ng pag-aaral. Ngari, science. Ang unang lalabas diyan, what is science? Ganun kagad yan eh. Kunyari, ang pag-aaral ay biology. What is biology? Yan muna yan eh. Introduction. So, naging pare ka dati sa kulto nyo. So, ano yung ibig sabihin ng salitang pare? What is a priest? Ano yung meaning yan? Anong meaning yan? Etymology ba? hindi ko alam. Alright. So, yun ang kaibahan ng pare sa labas ng
simbahang Katoliko at yung pare sa loob ng simbahang Katoliko. Yung pare sa loob ng simbahang Katoliko, maabot ng 12 years bago ma-ordain na pare talaga. Nag-aaral ng aral, aral ng aral. Sa loob kasi ng kulto, dumadaan sila ng recruitment, hindi pag-aaral. Oh, alright. Yan ang Okay, pinagkaiba okay. sa Roman Catholic. Brother Oh, Letra, yung paniniwala niya kay Mama Mary, isa siyang surrogate mother of Jesus. Surrogate mother of So, ibig Jesus. sabihin, oo. Tama ba ako, Frater? Yes. Yes, Ano dahil nangyari? according sa Chinese original May gospel ni Watchman Nee, The Lord's Recovery May Version. DNA ba? Ang tanong ko sa'yo, may DNA ba ang Diyos para ilalagay doon sa, may sarili bang DNA ang Diyos or tinatawag na, ano ba tawag doon, Uncle Noel? Yung Tama, DNA. Genes. Or, genes? Oo, tapos ilalagay lang kay Mama Chapter Mary. 4 of the Lord's Recovery Bible, ito ang sinasabi. Woman, what about me? Jesus said to her, I'm not your son. We are not related by blood. And my hour has not yet come. So don't worry about me. Anong klaseng Bible yan? para The praise Lord's Bible yan na, Recovery na Bible, Chinese Original Gospel, Yuan RC. Chinese? Baka Yuan niya, RC, yan, Kuren Wishimi. corrupted translation niya, Brother Boy Letra. halata naman pagbasa Wo pa lang. Bushi Nedli Erzi. Woman, Bushi. Chuegin. Teka, ano? So ito na lang. Malinaw No? sa Biblia. Songkoyla, makinig ka sa akin. We are not related by blood. Songkoyla, makinig ka sa akin. Kasi pag sinabing surrogate mother, ito si Kuya Noel, isang nurse to sa Amerika. So di ba yung Kuya Noel, yung maglalagay dun sa nanay ng ibang eggs nung ibang tao. Yun ba yun, di ba? Yung Kumbaga, yung itatanim Excel ng dyan. babae, yung Excel ng babae tsaka yung sperm cell ng lalaki. Kumbaga, parang i-implant ba dun sa surrogate mother, parang gano'n. I-implant lang dun sa surrogate. Ngayon, ang tanong ko, saan galing yung ano? Meron bang ganun ang Diyos? Sa nature ng spirit ang Diyos? Saan naman, wala naman siyang nature ng sperm cell at egg cell para itatanim kay Santa Maria? Para maging surrogate mother lang ang ating ina na si Santa Maria? Anong akala nyo sa Diyos? Espiritu ang Diyos, di ba? Pero Diba? paano mo may explain ang we are not related by blood? Galing mismo sa Ang Biblia. explain ko nga, Praise naman yun eh. I'm not Ito your nga- son. ito nga yung Sinabi niya kay i-explain Mary. ko. Teka, paano ko Nanggaling sa makapag-explain? bibig ng Panginoong Jesucristo, I'm not your son. Makinig ka, How do paano you ko makapag-explain? Ito nga, mag-explain ako. So, ang explanation ko dyan, kukunin ko yung pahina na yan, pupunitin ko, ipapakain ko doon sa nagsulat niyan kasi mali yan. Hindi yan salita ng Diyos. No? Kaya hindi yan dapat katakutan yung sulat Watchman Nee niyan. and Witness Lee. So, yun is, yung ano ko ngayon, meron one ba of yan the sa, makinig ka best muna kasi. Chinese. Paano naman kasi Chinese ka ng Chinese? Makinig ka. Meron bang ganyan sa mga ancient manuscript? Sinabi mo? Yes, meron. In fact, si Asan? Watchman Nee at Anong pangalan? Wait lang, hayaan mo akong mag-explain. Si Watchman Nee at saka si Ancient. Witness Lee na nag-translate nung Biblia ng The Ancient, Lord's sabi Recovery, ko, makinig ka muna, bro. isa sa Hindi mo mga sinasagot yung- pinakamagaling Hindi ko tinatanong kung magaling para sa iyo yung mga inutil na Bible na yun. scholar Ang sa tinatanong China. ko, makinig ka muna. Ayaw mo makinig, hindi mo naman sinagot. Pakinggan mo to, bro. Pakinggan mo to. Ang tanong ko ganito, meron bang batayan yan sa mga ancient manuscript? Alam mo ba yung ancient manuscript, bro? Magkaiba sa translator yun, bro. Tao ba translator? Aklat naman yung ancient manuscript. Manuscript, bro, eh. Manuscript.
Sabihin, hindi tao, kasulatan, aklat, banal na kasulatan. Hindi ba tao ang nagsulat ng Biblia? Yan ang tanong ko sa'yo. Ano ba Hindi naman? ba tao sina Peter? Hindi ba tao sina John? Sino ba namang may hindi alam niyan? Mag-mute ka muna. Alam ko, tao. Ang tinatanong ko, meron bang batayan yan sa ancient manuscript? Ang linaw naman ang tanong ko, Tagalog naman ang tanong ko, pastor ka pa naman. Yes, meron. Anong pangalan Dahil ng kung aklat? wala, hindi ito isusulat. Anong ang Ni pangalan? Witness Lee at Watchman Lee na magaling na Chinese scholar. Anong pangalan nung manuscript na ancient, sinauna? Pag sinabing ancient, sinauna. Ano? Ano pangalan? Nasa papyrus ba yan? Nasa codex, na mga nasa codices ba yan? So wala. 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 Tayo magawa dyan, no? Yung may tanong ako pwede mo i-define yung yung Trinity. Ang Trinity ay isang Mm-mm. iisang Diyos na tatlong persona. Na which is, noong unang panahon, nung hindi pa nagkatawang tao ang Diyos, isa lamang ang Diyos. Pero nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, bilang isang tao, taglay niya ang katawang lupa at taglay niya ang kaluluwa ng isang tao, which is the Holy Spirit because banal siya. Kaya nagkaroon siya ng tatlong katangian. Una, siya'y Diyos Tatlong Ama. katangian. At nung nagkatawang tao siya, nagkaroon siya ng espiritu at nagkaroon siya ng katawan. At sa pagkatao niya, siya ay Diyos Anak. Nung bumaba siya dito sa lupa, siya ay tinawag na Diyos Anak. Kaya, iisang Diyos lang yon na may tatlong panloob. Isang Diyos, tatlong katangian. Yes. Gara naman ng Trinity mo. Isang Diyos, tatlong katangian. Well, Ano ganito yun? yan. Ano yung tatlong katangian? Matalino bilang talaga isang to si tao, Frater. tatanungin kita, naniniwala Matalino ba ka ang talaga. Catholic Church na ang isang tao may kaluluwa o espiritu? Yes or no? Naniniwala pero wag mo kong ikumpara sa Diyos. Iba ng Diyos ko, iba ako. Oh. O sige, sunod na tanong. Si Kristo ba ay 100% human and 100% God? Yes or no? Yes. So kung anong taglay ni Kristo, taglay din natin. Tayo ay may kaluluwa. Ibig sabihin, Si Kristo rin ay may kaluluwa. 100% Yung kanya lamang man, 100%. ay ang banal lang. Ay, 100% human, Yung kanya 100% lamang God. ay banal. Kaya ito tinawag na Holy Spirit. Habang sa atin ay Spirit. Yun ang kinaibahan natin sa mga kinaibahan natin sa Diyos. Mali yung ano mo bro. Ang dami mong butas sa Trinity. Sorry ha. So marami kang butas. Malinaw ang explanation ko. Una sa lahat Nasa bro, Biblia makinig yan. ka. Makinig ka muna bro. Wala sa Biblia, sa utak mo lang yan. Yung ikatlong persona, o yung banal na Espiritu Santo, ikatlong persona yun. Ikatlong persona yun. Hindi yun mismo yung kaluluwa ni Kristo. May kaluluwa si Kristo kasi ang titulo ng banal na Espiritu Santo ay Espiritu ng Diyos, kaya Espiritu rin siya ni Kristo. Pero magkahiwalay sila sa persona, bro. Yun yung Trinity. Hindi isang Diyos, tatlong katangian. Isang Diyos, tatlong persona. Yung tatlong persona, fully divine. Kada person, Kasi divine. mga Katoliko at sa ibang Kristiyano, lumalabas tatlo ang Diyos dahil sa maling konsepto ng... Ikaw nga mali nga yung sa'yo Ako, malinaw ang explanation ko na isa Magulo, ang Diyos. magulo yung sa'yo. Pinakamagulo yung sa'yo sa lahat ng... Ay, hindi siya magulo, bro. Madaming nalinawan sa explanation ko na isa ang Marami talaga maguguluhan sa'yo. By the way, bro, Madaming nagtanong sa akin na fully satisfied sila. naku, hindi ako satisfied sa sagot Mga na namin. asot pusa lang nalilinawan sa iyo, brad. Sama mo na. Paano hindi sila malilinawan? Samantalang Baka- sa inyo. Baka yung Tatlo- ano dyan yung mga ibon. Ano bang kinakausap. sinasabi ng mga Muslim sa Katoliko? Tatlo ang Diyos nyo. Kasi nga, mali ang concept nyo sa Trinity.
Kaya sa inyo, tatlo yung Diyos. Bakit naniniwala ka sa mga Muslim? Tatlo ang Diyos nyo. Kaya nga bakit nga kumakampi ka sa ba't di ka nalang mag-Muslim? Well, in fact, in the biblical way, isa lang ang Mali Diyos. na. Hindi siya Dapat, tatlo. para consistent ka, para ipakita mo, dapat ang lagi mong kakapitan yung church mo. Huwag kang kakapit sa iba. Hindi kami ganyan, bro. Ang Catholic, hindi ganyan. Sasabihin namin, ikaw, mali yung Trinity mo kasi Ang sabi Diyos, ng mga Muslim. isa lang naman siya. Ngayon, kaya nagkaroon ng Trinity, nagkatawag. Ang point dito, bro, no? Pag ganyan, huwag kang kakapit sa mga ibang relihiyon kasi lalabas, mahina yung church mo. Kailangan ng kakampi. Ang Catholic Church, hindi namin kailangan ng kakampi. Para mga saan ganito pang ako ang God's and time nasasabihin. prophets? O sabi ng Diba? Buddhist sa'yo, ganito ka daw. Sabi ng Muslim sa'yo, sabi ng INC sa'yo, ganito ka daw. Hindi kami ganun, bro, eh. Parang, paano? Ako ang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw. Nako, tama na yan. Tigil mo na yung kalokohan. Uminom ka na ba ng... nakainom ka na ba ng gamot, Pater James? Sino ba nagpakyan dito? Akong sakit. Sorry. Parang hindi pa nakainom ng gamot to si Pater James, eh. Ano ba to? Uncle Noel, Tama na. napainom mo na ba ng gamot to si Pater James? Hindi. Brother James, ito si Kuya Noel, ano to? Nurse to sa Amerika. Yes, Kuya nakadebate Noel, ko na yan. may further advice ka naman kay kay Prater, alam ko marami kang kaibigang mga psychologist diyan. Kuya Noel, na Noel, May nakakapag- kaibigan Walang ang mga debate na psychiatrist. Uncle Noel, may Kay kaibigan Rasha bang TV. psychiatrist dyan? Kuya Noel. Kaya Dinaog ko yan. Si Noel. Meron ako, kaibigan na psychologist nandito katabi ko. Ayun, Ay, Nako, Bro Noel. Dinaog kita kay Rasha. Ayan na. Ay, Ano? anong pwede nating dito? Remedyo po, remedyo. May pag-asa pa ba Nasako to? ko na yan, si Bro Noel. Hindi ka muna, mag-mute ka muna, para may tornil. Talagyan ba natin ng tornilyo? Ito, anak ko, master's degree to. Psychology. Ayan, psychology. Di Sandra. anong mga further advice mo ngayon, Ano ba, kailangan ba mag-jogging every morning? Makipag-usap sa tao? I think yan ang Or- advice na anak ko mag-jogging. Proper Yeah. diet. Kaya I think hindi na kumakain to kaibigan ko. Hindi, kumakain siya eh. Parang pumayat nga, nasobrang ka ba sa diet? Parang nato pumayat yung pisngi mo, ha? Bro Noel, sayang nasako kita. Maraming maniniwala sa'yo, bro. Ipagkalat mo, ha? Maraming mga ibon ba Di dyan, ka bro? manood sa debate namin kay Rasha TV. Panoorin mo. Bro, kung marami paano ko bang siya- mga dyan? Mga Nasano ko na sa kalapate? Pinost ko. Pinost ko Hindi, yung debate. ikikwento niya sa mga alaga niyang bibi yan, bro. Kuya Siya Noel. objection, Mr. Moderator. Hindi, mas maganda ikwento. Brother James, may mas Tanong Uncle maganda. Noel, natatandaan mo pa ba na nagdebate kayo? Kasi kung ako, makakalimutan ko rin eh. That was maybe two months ago, no? Kaya lang ang problem kasi kaya magsarap siya kausap, kaya lang yung umasa siya dun sa corrupted paraphrase Bible. Corrupted siya eh. Na sabi, I am not your son. Sabi, I am not your son. We are not related with by blood, sabi nga. Wala man ganun sa Biblia eh. Walang ganun. Kaya nung Meron. Binasa ko nga. The Lord kaya said, nung inanapan ko siya ng interlinear, hindi sabi niya Pilipino raw siya, pero nagcha-Chinese siya. Pilipino raw kami, hindi daw dapat kami magsalita ng Greek. Pero nag-Chinese siya naman ng Chinese. Kuya Noel, alam mo ba na merong letra por letra akong talata dyan? Patungkol Yan. sa letra por letra, sa DNA ni Cristo at Yun, Santa Sabihin mong Maria. corrupted, Bro Noel, samantalang Makinig ka muna ako. pinakamagaling Mabira, na Chinese scholar. Prater, nagkikwento ko, napapaayon na si Kuya Noel eh. Sa'yo hindi mapaayon-ayon eh. Pakinig ka muna. No? May excitement sa kwento ko, bro eh. May excitement dito.
Kuya Noel, alam mo ba na meron akong Yes. letra por letra patungkol sa DNA ni Jesus Christ at ni Santa Maria? Meron ako dyan, letra Yun. por letra. Ganda nun. Hay! Nako, alam mo ko, Kuya Noel eh. 'Di ba? Yung mga ganyang Bible verse, yan yung paborito ko mga Bible verse pa, Uncle eh. Yan yung una kong source. Wait Secondary lang na po. lang yung Baba na po ako kasi aalis pa ako. Pupunta pa akong church. parang Thank you ayaw sa time. marinig ni Prater. Ingat, brother. Ingat. Paparinig ko sana sa iyo. Mantakin mo. Brother. Magsuservice pa po ako, Boy Letra. Sige, Safe na. mag-service ka muna diyan, no? No? Pinsan pasyal-pasyal ka sa mga mga ano ba? Psychiatrist, ganyan, no? By the way, eto, Kuya Noel, no? Sasabihin ko na. Ah. 'Di ba si Jesus Christ ang new Adam? Yes. Mm-mm. So sa oral tradition naman, si Mama Mary ang new Abe. Oo. New Abe. Babasa ako ng talata dito. Genesis 2, talatang 23. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Oo. Yun. Siya ay tatawaging babae. O, di ba? So ito yung unang Adan at unang Eva. Anong sabi? Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Ang new Adam at new Eve, doon sa Genesis 3:15, mag-ina, magbinhi. So, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Ayan, no? Genesis 2, Yeah. 23. Your seed and her seed. Oh, mag-ina. Her, eh. 'Di ba? O ngayon dito, yung unang Adan at unang Eva, anong sabi? Laman ng aking laman, 'di ba? Buto ng aking buto. O saan ba galing si Eva? Kay Adan. O ngayon, saan naman galing si Jesus Christ? Yung katawan tao niya, parang nagka-incarnate siya. Galing din siya kay Mama Mary. So ano doon? Laman ng aking laman, buto ng aking buto. 'Di ba? Ayan, no? Saan kukuha ng laman ng Diyos? Wala naman siyang espiritu. Espiritu pala siya. Saan naman siya kukuha ng itatanim kay Mama Mary? 'Di ba? Gara nun, no? Ang weird. Proto-gospel yan. Parallel yan, no? Oh, 'di ba? Laman ng aking laman. Linaw niya, no? Saan kukuha ang Diyos? 'Di ba? Kukuha anong kasi surrogate ba din itatanim? Saan galing? Kaninong cell? Kaninong cell? Sa banal na Espiritu Santo? Hindi Espiritu naman yung Diyos eh. 'Di ba? Kaya biologically, no? Dugo talaga ni Santa Maria 'yon. At alam ko ang dugo ang ating Panginoong Jesucristo, walang sa DNA niya, walang biological father, which is siya lang yung ganyan eh. Alam mo na 'yon, Kuya Noel? Pinag-aralan niya sa Shroud of Turin. 'Di ba yung DNA niya walang biological father? Ay, oo nga, no? Nalimutan ko na nga yung part na yan eh. Oo. Pati sa mga Eucharistic miracle, yung dugo, walang biological father. Ang Di galing. ba? Ko nga ulit yan. Kasi hindi ko ganong hindi naman kasi ako, doktor eh. Sa mga biology, di naman ako maano dyan. Kaya hindi ko na no? Ito si Abdul. May gusto kang sabihin, Abdul. Mag-unmute ka, bro. Naka-mute ka. INC yata si Abdul. Tiningnan ko yung niya. Yung Abdul, alam mo ba yung surrogate mother? Parang di mo naintindihan yung pinag-uusapan namin. I-search mo muna kaya. Yan. Wala na, tumakbo. Tinatanong ko kasi nakikisali ka agad sa usapan. Ngayon, tatakbo. Hindi naman pala alam ibig sabihin ng surrogate mother. Kung alam mo yung topic, malalaman mo bakit ganun.
Kasi, saan nga kukuha? Yung problema Hindi si Uncle, ang tatamad mag-aral. Tapos tatakbo. So, yun, no? Alam naman natin makapangyarihan ng Diyos, pero kung gagawa siya ng ano yan, matter na cell, kaninong human cell yan na ilalagay kay Mama Mary? Bakit hindi na lang kay Mama Mary na lang? 'Di ba? Saan kukuha? Kukuha sa ibang tao? Kung magmamagic lang din lang, nakukuha na parang magmamagic, eh wag nang diretso tao na kagad, wag nang ipadaan kay Mama Mary. Ganun yan eh. Bakit kailangan pang ipadaan kay Mama Mary? Kung ganun lang din pala, from nothing to something lang din pala, ay wag mo na ipadaan kay Santa Maria yan. Ano bang purpose niyan? 'Di ba? Tsaka yung DNA nung sa Shroud of Turin at tsaka dun sa sa mga Eucharistic miracle, yung DNA ni Cristo walang biological father. Let search ko nga ulit, no. Si Gorigor Baxi. Bro, boksingero ka bro. Bossing, Ano to? bossing. Account ng anak ko to, boss. Si Damelan din to. Boksingero. Alam mo, mapapalaban ako ng boxing eh. Anong church mo nga pala bro? Anong church mo? Ano po, INC po ako. Ako po yung Damelan din na dating INC po na nag-convert na po ng Catholic. Ikaw pala yan bro. Oh, big bro. Oo. Ikaw pala yan. Kasi sa account ng anak ko, pinapalit-palitan yung name ng TikTok niya. O bakit? Oo, okay lang yan bro. Alam mo naman dito. Oo. May bagong mukha. Ano po ba ang pinaka-worst sin kay God? Yung parang, ito na yung pinaka-masama mong gagawin. Kaya may ganun kasi sa Bible, di ba? Para bang, ito na yung worst sin mo. Yung pinakamasama na pwede mong gawin, yung hindi ka na magsisi. Pipiliin mo ng kumbaga itatakwil mo siya, kunyari nagpapakilala na siya sa'yo, tapos sabi magsisi ka na sa mga kasalanan mo, aampunin na, kumbaga i-adapt na kita, tapos tatanggihan mo pa rin siya, ikaw na yung nag-separate sa kanya. Parang ako, ganito sa estado ko ngayon, tinatawag na ako ng Catholic. Kasi di pa ako magsimba-simba. Hindi pa ako magbalik loob ng todo sa kanya. Yun na Yun talaga yung worst. Kasi bro, tinan mo di ba lahat kayang gawin ng Diyos? Mm. So, ibig sabihin, lahat kaya niyang patawarin. Lahat ng kasalanan mo. Kaya niyang patawarin. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Hindi ka niya mapapatawad kung hindi ka sa kanya hihingi ng tawad, hindi ka magsisisi sa mga kasalanan mo. Kung hindi ka magsisi sa mga kasalanan mo, na pinaka-worst dyan, yung pipiliin mo na humiwalay sa kanya. Worst na talaga yun. Kasi kailangan natin siyang tanggapin. Pero siyempre, yung mga hindi nakakakilala sa kanya, pero gumagawa ng kalooban niya, okay yun. Pero yung nagpakilala siya sa'yo sa iba't ibang pamamaraan, pero itatanggihan mo pa rin siya, lalayuan mo siya, mas pipiliin mo pang manatili sa kasinungalingan kasi ikaw ba naman, yung kinikilala mong tatay, hindi mo pala tunay na tatay. Iba pala yun. Tapos yung tunay na tatay mo, nagpapakilala sa'yo, kinukuha ka niya, ayaw mo sa kanya. Mas gugusto mo pa sa kasinungalingan. Diba? Sasadyain mo. Yan, delikado yan ang mortal sin. Una, ang mortal sin, yung sinasadya mo yung kasalanan. Hebreo 10 talatang 26, wala nang haing natitira pa. Yung pinaka-worst, ayaw mo na siyang tanggapin, ayaw mo na siyang kilalanin, bro. Kasi nagpapakilala siya sa tao sa pamamagitan din ng banal na Espiritu Santo. Banal na Espiritu Santo talaga. So, mali pala yung mentalidad ko din ngayon na, alam nyo, sa totoo lang, meaning ko na sa inyo, no? Mentalidad ko kasi ngayon, parang, may takot pa rin ako na, kasi mula pagkabata ako po, kasi talaga takot na ako sa rebulto talaga eh. Hanggang sa nadoktrinahan niyo po, sinabi niyo nga po yung mga talata tungkol sa rebulto, medyo na, ako, alam niyo po yung medyo naliwanagan ako talaga, na pwede pa lang sumamba sa pamamagitan nila.
na mga rebulto. Pero sa Diyos pa rin ang pagsamba mo. Oo. Parang gano'n. Pero sa tuwing makakakita ako ng, kasi alam niyo po yung trauma ng bata ka na in-instill sa akin ng parents ko. Takot talaga ako sa mga nakikita kong imahen. Para bang ang hirap sa akin Paano na yung rebulto ni Felix Manalo? Hindi ka ba natatakot doon? Mantakay mo, takot ka sa imahe ni Cristo tapos sa INC. Hindi, May rebulto si Felix takot din ako sa Kulay tanso. takot din ako sa, hindi, actually, totoo naman, si Felix hindi pero doon talaga nila ako na yung mga anak ko naman hindi, pero yun yung pinananalangin ko sana. Siguro para ma-face ko yun, lagi siguro dapat ako maglagay na ako sa kwarto ko nun. Ano po ba advice niyo sa akin doon? Ano kasi yan bro eh? Ito, may sinasabi ka Uncle Nash? Akala ko may sasabi. Ano yan bro? Psychological yata yung sa akin, parang bata pa lang ako, parang ako. So, isipin mo bro, imaginein mo, kunyari, yung tatay mo, ganito na lang bro. Kunyari, kunyari, hypothetical to ha. Sige po. Pinanganak ka ng walang tatay. Kumbaga yung tatay mo namatay na bago ka lumaki. Ngayon, hindi mo ba aalamin yung itsura ng tatay mo? Porket hindi mo na nakita? Hindi mo hahanapin yung mga pictures niya? Para mapagnilay-nilayan mo man lang yung mukha ng tatay mo. Ito pala yung tatay ko. Kahit mga ninuno ko man. Oo, ito yung hindi mo lolo ko. ba pag ninilay-nilayan ng kanilang mga mukha? Ang Kristo natin bro, may mukha yan. Si Kaya Santa Maria, nakakatakot talaga. may mukha naman si Santa Maria. Ang kaibahan lang sa picture, yung picture kasi two dimension. Length at saka yung width ba yun, yung height at saka pero yung imahe bro, 3 dimension siya. 'Di ba? 3D siya. Tapos dati bro, maraming magagaling mag-ukit. Yung mga sinaunang tao, kaya nga yung dati sila Moises, 'di ba? Yung simbahan dati nila, yung templo puro ukit na mga anghel yun eh. So sa pamamagitan nun, mape-preserve yung itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, no? Sinabi niya sa Juan 14 talatang 7 ba yun? Hindi ko nabubuklatin, no? Sabi ni Kristo, basahin ko nga. Sabi ni Kristo, kanino bang mukha ang nasa bariyang ito? 'Di ba? Marunong si Kristo kumikilala siya ng barya eh. Tsaka di ba po meron sinabi si Jesus na hanapin mo ang aking mukha? Parang gano'n. Sa Old Testament yun, yung unang Korinto 14:17, yung mukha doon, tumisimbolo doon sa tinapay. Tapos sabi ni Kristo, ako ang tinapay na bumaba galing sa langit. Siya na yung bagong tinapay sa bagong sipan. Kaya siya ang mukha ng Diyos. Nandiyan niya sa ikalawang Korinto 4 talatang 6. Andiyan yan bro, ang ganda niyan bro. Kaya natakot ako sa mga anak ko, uncle, alam mo, kaya hindi ko sila pinasamba talaga sa INC kahit pinipilit ng mga lolo. Kasi alam niyo pa, pag tinuturo doon na masama talaga yung mga rebulto, tapos ginawa lang yan ng tao na ito, may history pa silang binabasa na yung mukha daw na ginagamit ng Jesus Christ ng Catholic, si Satanas daw po yun. May turo pong Buti pa si Satanas nakilala nila. Tanong mo, ano pala itsura ni Kristo? Kaya putik na yan. Yun talaga sa kanya yan. Talaga. Pipilitin ko ang Kilala niyo pa si Satanas. sa akin yan. Mas kilala pa nila si Satanas kaysa kay Kristo. Grabe naman yan sila. Hirap ma-brainwash doon. Huwag kang mag-alala, I got you bro. Marami tayong Bible verses sa rebulto lang na topic, no? Dito sa 1:14 talatang 7. Bakit mahalaga ang itsura, ang pagkakilala sa itsura ni Kristo? Tandaan natin. Yan, maganda yan. Yan ang tanong talaga. Bakit tayo tumitingin kay Kristo sa imahe niya pag tayo mananalangin? So may panayta bro medyo nag-echo. Sabi dito,
14 talatang 7. Sabi dito, kung ako'y kilala ninyo ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon, siya ay iyong nakikilala at siya ay inyong makikita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Felipe, mahabang panahon na ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama. Papaano mong nasabing ipakita mo sa akin ang ama? Gaano kahalaga ang itsura ni Kristo? Pag nakita mo si Kristo, nakita mo na rin ang ama. Ganon kahalaga ang kanyang itsura, ang kanyang muka. Basahin natin sa 2 Korinto 4, talatang 6. Sabi dito, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, ito Diyos ha, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang aming tumatangla sa aming puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala. Yan ha, pagkakilala bro. Sa pagkakilala, sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Oh, sa muka ni Hesukristo. Ang linaw niya, no? Mukha ni Hesukristo. Ano pa? No, dito sa ang daming Bible verse niyan eh. Ito, bibigyan pa kita ng ibang talata, oh. Ito nasa 3 gospel to eh. Yung nakita ko, Matthew, Marcos at saka Lucas. Mateo 22, 20, 21. Madali lang siyang tandaan, no? Mateo 22, 20, 21. 20-21, sabi dito. Sinabi niya sa kanila, kaninong larawan ito? Ang nakaukit, ang nakasulat dito. Sinabi sa kanila, kay Cesar. Diba? Kanino daw larawan? Yun nandun sa barya. Diba? Sa denaryo. Kay Cesar. Pagkatapos ay sinabi sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Tandaan natin sa tradisyon dati, yung mga hari, inilalagay doon yung muka sa barya bilang pagpaparangal sa kanilang hari at pagkilala na itong bansa na to, ang hari ay ito. Ito yung muka niya, nasa barya, pagpaparangal yan. Doon kay Cesar. 'Di ba? Anong sabi ni Kristo? Kaninong mukha ba yan? Ibigay niyo yan kay Cesar at ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Kung yung mga tao na yon pinaparangalan si Cesar sa pamamagitan ng pag-iukit ng imahe dun sa barya, ano pa tayo na ang hari natin ay hari ng mga hari, si Kristo? Hindi mo man lang siya parangalan? Hindi ka man lang maggawa ng imahe? Kahit mag-ukit ka man lang ng kahoy yan, ito nga barya eh, oh. Sa pera nilagay. Tayo hindi naman natin ilalagay sa pera. Dahil hindi naman pera lang ang kapangyarihan ng ating Panginoon, spiritual yon. Ang ibibigay niyang biyaya ay biyayang ng kaligtasan. Hindi ka naman kayang iligtas yung kaluluwa mo, hindi ka naman kayang iligtas ng pera. 'Di ba? Ang yaman natin ay nasa kaharian ng langit. Sabi doon, ibigay niyo para kay Cesar ang kay Cesar, ibig sabihin, no, pinaparangalan si Cesar sa pamamagitan ng barya na yon at sa kanya yon. Ibigay mo naman sa Panginoon ang para sa Panginoon. Napakatamad naman ng mga sinaunang Kristiyano kung hindi nila igagawa si Kristo ng imahe bilang hari natin. Ang mga hari talaga sa mga sinaunang panahon, inuukitan talaga ng mga imahe yan. Yung kerubin nga, pinaukitan ng imahe ng ating Diyos, 'di ba, sa Old Testament. Representative ng kanyang presensya, anghel. Ano pa ang imahe, ang mukha ng Diyos na si Kristo?
Anghel nga eh. Dahil hindi naman natin nakikita ang Diyos. Kaya nagpapakita na lang siya sa pamamagitan ng mga anghel. Kasi yung mga anghel, pure spirit. Pero pag nakita mo yung anghel, hindi ka naman mamamatay. Kasi hindi iba yung Diyos eh. Diyos, mamatay ka talaga. Pag nakita mo ang Diyos, patay tayo. Pero ang anghel, di ba? Hindi ka naman mamamatay pag nakakita ka ng anghel. Di ba? Nasa burning bush. Tapos pinaggawa ng imahe ng Diyos. O gumawa ka ng 2 kerubin. No? At yan ako magpapakita, no, sa pagitan ng 2 kerubin. Kasi representative niya tinatawag na sa Old Testament yung pagpapakita ng Diyos gamit ang anghel. 'Di ba? Tapos si Kristo, ang imahe ng Diyos, hindi nila ginawa ng imahe yung mga sinaunang Kristiyano. Ang ano naman nun, ang pangit naman nun. Sisisihin talaga natin yung mga sinaunang Kristiyano kung hindi nila ginawa ng imahe si Kristo. Sasabihin ko, ang damot nyo naman, gusto nyo sa inyo lang nagpakita si Kristo. Imahe na nga lang sa amin, hindi nyo man lang ginawa. Ang linaw ng sabi ni Kristo, kaninong mukha ito? Ibigay nyo kay Cesar para kay Cesar, ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Nagbigay sila para kay Cesar, hindi naman sila nagbigay para sa Diyos. Isaiah 19:20-21. Ang tanongin nila, meron bang sinabi si Jesus mismo na gawan niyo ako ng imahe? Di ba ganyan yung tanong nila? O, babasa ko. Meron sinabi si Jesus na gawan siya ng imahe. O, Isaiah 19:20-21. Douay Rheims version. O, sabi dito, sabi ng Panginoon to propeta to si Isaiah eh. And in that day, there shall be an altar of the Lord. Ano daw? Magkakaroon daw ng altar para sa Panginoon in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. At monumento ng Panginoon. Ngayon, sino nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito, siyempre, yung Yahweh, si Kristo, Yahweh din. Isang Diyos lang yan sila, hindi yan sila 3 Diyos. Kaya yung Yahweh, kapit yan sa 3 persona. Di ba pag sinabing Yod, He, Vav, He, ibig sabihin yan, existence eh. Sa mga philosophers pa yan, pag sinabing I exist, o ako nga, or yung existence kasi yan, yung Yahweh, Yod, He, Vav, He, existence, ibig sabihin, pag-iral. Diba? Ano bang sinabi ni Kristo? John 8 verse 58, bago pa si Abraham, nandyan na ako. Bago pa si Abraham. So, ibig sabihin, yung Yahweh dito, no, sa Tentagramaton, no, na pagagawan ng imahe ang Diyos na si Yahweh. Si Kristo to. Kasi yung Ama hindi naman nagkatawan tao. Yung anak yung may visible image. Si Kristo ang nagsasalita dito. Ang inutos ni Kristo dito, magkakaroon siya ng imahe sa future, sa pamamagitan ng mga sumasamba sa kanya, para makilala siya sa iba't ibang dako. Kasi tingnan mo to Egypt to eh. Sa Old Testament yung Egypt, mga Egyptian, wala naman covenant ang Diyos sa kanila. Sa Israel lang naman yung covenant eh. Magkakaroon lang ng covenant ang Egypt, mga Ehipto, sa pamamagitan ni Kristo. Pag pinangaralan sila ng mga Kristiyano na mga apostol, sinabi niya sa mga apostol, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ang lapit lang ng Egypt sa sa mga apostol. Si Saint Mark nagpunta diyan, pinangaralan. Ngayon, paano makikilala ng mga taga-Ehipto si Kristo? Babasahin Bible? Wala namang picture doon. Photo album? Hindi. May mga dalang imahe yung mga disipulo na Kristo. Ibig sabihin patotoo. Ito yan
It shall be for a sign and for a testimony to the Lord. Ito ay tanda at patotoo sa Panginoon. O, in the land of Egypt, sa lugar ng Ehipto. Ibig sabihin, kahit hindi nagpunta si Kristo doon, pero dahil meron doong altar at monumento ni Kristo, take note ha, pag sinabing monumento, hindi to picture lang na sinasabit. Nakatayong imahe to. Pag binasa mo to sa Hebrew, yung maksiba, ibig sabihin, standing stone image. Kaya nga haliging larawan to. Haliging larawan. Nakatayong larawan. Basahin nyo sa Hebrew, sa Strong's Concordance. Nakatayong larawan, imahe, monumento. No? It shall be for a sign and a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt. For they shall cry to the Lord because of the oppressor. He shall send them a Savior and defender to deliver them. Pag daw sila iiyak sa Panginoon, sa lugar ng Ehipto, padadalan sila ng tagapagligtas at tagapagtanggol. O de pag umiyak ka sa harapan ng imahe ni Kristo, anong pangako niya? Papadalan kita ng tagapagligtas at tagapagtanggol kasi patotoo sa akin yan, diyan ka umiiyak eh. No? At iyan ay, sagrado yan. Pag binasa mo yung maksiba, sagradong nakatayong haligi yan o larawan. Sacred pillar o sacred image pillar. O, basahin pa natin. And the Lord shall be known by the Egypt, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Kaya nga tinatanong ko yung mga protestante, kilala nyo ba talaga si Kristo? Kasi anong itsura niya? Hindi na nila alam. Samantalang ang sabi dito, at makikilala ng mga taga-Ehipto. Kasi nga merong patotoo, merong imahe. E din makikilala mo nga, di ba patotoo sa kanya yun eh. No? And the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptian shall be known by the Lord in that day, and they shall worship him with sacrifices and offerings, and they shall make vows. Pakinggan mo ito bro ha. Hindi natin si Brad si Turkey, Mr. Turkey. Sabi dito, and they shall worship him in that day. Sinong tumupad nito? Ngayon, kaya sacred pillar yan sa ibang salin kasi tumutukoy yan sa krus ni Kristo. Sacred pillar. Ngayon, yung sacred pillar na yon, papakita ko sa iyo bro ah. Meron akong Hebrew dito eh. Baka sabi mo, nagdadayaan tayo, hindi ah. Tayo nagbubulahan dito, no? Labasan tayo ng reference, no? Meron ba talagang imahe ang ating Panginoon na nakasunod sa Biblia? At hindi lang basta imahe, rebulto. Allergic sila dito sa rebulto, no? Samantalang hindi nila nabasa kasi to. Kung Katoliko ka, nabasa mo to, hindi ka talaga maloko ng mga yan eh. Pakita ko sa iyo. Tanggalin ko yung ano ko dito. Ito bro Ayan. Brother Glory, narinig mo ako? Ano ka nga dyan, bro? Open. Diba? So, ito yung Isaiah 19:19, bro. In that day, kasi pakanan yan eh. Mula sa kaliwa, ay mula sa kanan, pakaliwa pala, no? Pag ganyan yan, no? Ayan ang Hebrew. So, yun, Yahweh, oh. Si Kristo yan, no? Kasi siya yung may imahe eh. Ito, sa ibang salin, pilar. Sabi nila, hindi naman yan imahe, pilar. Ayan, hindi ba yan imahe? Tingnan mo. Pindutin ko ha. Oh, ano to? Strong's. Hindi to Catholic, pero scholar. Kaya hindi to pwede magsinungaling. Scholar to eh. Mas share mo sa akin yung Bible app mo later. Oh, ayan na. Pinindot ko na. Oh bro, tingnan mo. Basahin mo to. Teka, boss. Ayusin mga boss, di ko makita. Pillar. Spelling masteba. Part of speech, non-prem. Ito bro, yung usage. Standing image. Oh, ano yan bro? Picture ba yan? Standing image. Standing oh. Close pa rin, open pa rin, close pa rin image. Sa Tagalog, sir, Tama. parang monumento siya na may picture. So, siya? Rebulto yan bro. Bulto siya. Image na nakatayo. Standing.
Standing. Nakatayo lang. Ibig sabihin, hindi tumutumba. Standing. Oh. Image. Kaninong image? Yung sacred pillar yan. Oh. Kasi, tignan mo nga yung asawa ni Lot nung lumingon dun sa binagsakan ng sa binagsakan ng mga, apoy at asopre. Di ba naging haliging asin? Di ba? Oh, may imahe yun. Asawa niya yun eh. Alam nga namang, akala kasi nila pag sinabing haligi, poste lang basta, hindi. Ayan oh, imahe. Ano to, dinagdag to para pabor sa Katoliko? Hindi, nag-aral to. Si Strong's to eh. Strong's Concordance to eh. Ayan oh. Hindi nga to 73 books eh. Itong hawak ko na to. 66 books nga lang yung dito included eh. Memorial. Pag sinabing memorial stone, alaalang bato. O alaala. Direbulto nga bato eh. Hindi naman imaheng picture. Hindi drawing. Alaalang bato. Anong alaala? Imahe. Nakatayong larawan. Sacred pillar. Banal. Sacred. Isabihin, santo. Kaya santo ang tawag. O mga banal na imahe. O banal na kagamitan, sacred. To dedicate, sacred. Pag sinabing sacred, to dedicate. Sagrado. Dito naman sa Nabasa ko dito sa history naman. Kaya kumbaga, tumutumpa dyan sa sinabi mo. Dito sa history, nung persecution era, gustong-gusto man ng mga Roman, ng mga early Christian, 3rd century na gumawa ng imahe ni Kristo noon, panahon na yon, sa mga bahay nila at sa mga katakom. Tinatago nila kasi papatayin talaga sila kapag may nakita sa bahay nila. Tanda kasi na pagiging Kristiyano yung bro eh. Alam mo ba yun? Yung mga, creating image of monuments would have drawn Kung ikaw dati Kristiyano ka, para malaman nila na Kristiyano ka, pag nahuli ka nilang mayroon kang imahe ni Kristo. Ngayon, sa MBB translation, mas maganda. MBB to ha. Sabi, tinan mo, si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto. Ibig sabihin, hindi to katuparan sa Old Testament. Yahweh, Ehipto. Egyptian. Alam naman natin sa Old Testament, mga Israelita ang bida eh. Kontrabida ang mga Ehipto, di ba? Kontrabida to, nilunod to eh. Sa future na po yan. No? Sa future talaga to kasi, tinan mo, sa araw na iyon. Diba? Okay. Ngayon, tinan mo sa MBB. Si Yahweh ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar. Ano ba yung altar? Saan ba ginagamit yan? Standing image yun, tsaka sa mapagsamba. Sa pagsamba ginagamit yung altar. Ang altar, automatic na yan, ginagamit yan para makasamba ka sa Diyos. Diba? At siya ay pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato. Sabi, bato yun, parangal. Ngayon, yung sinabi ni Kristo dun sa Marcos, ano bang version? Kailan po natupad po yan? Anong panahon po natupad yung hula na yan? Kay St. Mark, bro. Yung panahon ni St. Mark noon sa Egypt. Oo. Okay. Nag-ano na sila ng mga imahe doon. Kaya nga hanggang ngayon, may mga imahe sila doon, nakapreserbahan doon yung mukha ni Kristo. Kasi nga, sabi doon sa, sa ikalawang Kronika 7:14, kung kayo is manalangin at sumamba, hanapin nyo ang aking mukha. Ang mga Kristiyano, alam na ang mukha ng Diyos si Kristo. Yun ang katuparan noon. Kasi si Kristo yung tinapay. Yung tinapay kasi yung mukha o dati eh. Nagdadasal sila, may Romana doon sa sa altar. Yung monument ni Christ. Nire-reference ko lang po para real time tayo nakikita natin. Ano? Saan po yung katuparan sa Egypt noon? Saang bansa siya natupad? Yung monument ni Christ na tinayo. Alexandria. Sa Alexandria. Alexandria, Egypt. Kaya Egypt. O, tinan mo, sino yung nag-found ng Catholic doon? Catholic. Si St. Mark. Mga Coptic, bro. Ngayon, pag tinignan natin to sa commentary, teka, may commentary ba ako dito? Teka ha, search ko na lang yung, kasi wala akong app ng commentary. So, Pero search search po sa Alexandria Cathedral. Ito po yun.
Okay, no? Alexandria, Egypt. At hindi lang yan, bro. Yung extension yan, lumaganap yan sa buong mundo kasi ang ginamit na na example which is mga hintil. Pag sinabi mga hintil, hindi siya kumbaga lahat ng mga hintil naman na talaga pag hindi ka Israelita, 'di ba? So wala pala ako ditong commentary to. Kung mayroon kang commentary ng Haydock commentary, sabi doon, this prediction regard the Messiah when altar lawfully erected. Ibig sabihin, isa sa batas na pagtatayo ng altar sa lahat ng bansa. Tapos yung monument, sabi doon, yung monument, kung saan may sumasambang Kristiyano kay Kristo, may nakatayong krus. Tapos yung krus na yon may imahe kasi tanda ng para makilala mo si Kristo. Kasi marami namang krus eh. So ito Diba? pong St. Catherine's Cathedral sa Egypt, sa Alexandria, noong Yeah. 1850 kasi ito dinedicate. So yun yung katuparan niya. Lahat pati sa atin, bro. Okay. All nation Kasi na yan, sabay-sabay na siya, di ba? Parang Oh, gano'n. lahat kasi kung mapansin mo, nabanggit na rin yung Assyrian dito, bro. Mm-mm. Lahat na yun, bro. Siyempre, ito yung unang batch, Egypt, Assyrian, ito yung mga nasa Middle East eh. Diba? May nabanggit pa po dito sa history catacomb art, late 2nd and 3rd century. Ayan, mga yan. Symbol of Kuweba. Christ. Kuweba. Symbol of Christ, yung biblical scene ni Jonah at Daniel, mo. nakasulat po dito sa catacombs. Tingnan mo. Mame-mention din dito yung bro, Assyria. Ayan, Mga taga-Assyria, makakapunta sa Egypt. Lahat nga ng bansa yan, bro. Kaya Sama-samang sasamba. Sa araw na yun, ito pa, bibigyan tayo ng isa pang katuparan na. Ito sa Isaiah 56. Talatang 4. Ito naman patungkol sa mga eunuchs at sa mga mga saints. Ibig sabihin ng mga saints, ito yung mga pumipili na mga bagay na nakakalugod sa Diyos, 'di ba? Mga saints, kunyari tayo, gumagawa tayo ng mabuti, nagpapakabanal tayo, kasi mga santo. Ito, saan natin to Ito bro, MBB lang to Ordinary yung Bible lang yan, EJB Tagalog. Sabi dito, sa pagkaganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga eunuchos na nangingili ng aking sabat at pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin. Anong tawag diyan sa Roma 1, talatang 8-9, mga banal, tinawag na mga banal. Ibibigay ko sa kanila, tingnan mo bro pakinggan mabuti. Sabi ng Diyos, ibibigay ko sa kanila sa aking bahay. Sabi yung templo. 'Di ba? At sa loob ng aking mga pader. Pader daw ng templo. Pader ng bahay ng Diyos. Ang isang alaala at pangalan. Ano yung nilalagay mo sa pader na alaala? Yung pangalan, yes, papangalanan, yes. Kunyari, sa atin yung mga saints, may canonical kinikilala yung pangalan nila, no? Pero yung alaala sa pader, ano yan? Common sense, wala namang picture nung panahon na yun. Wala namang drawing lang. Pwedeng pinta, sige, pwedeng imahe, pero pwede ring Ribulto. di ba? Pwede ring imahe, kasi may imahe din naman ako dito. Pero printing, wala pa ng printing at Wala pang saka picture talaga nun. di ba? So nun, pag meron kang pang-ukit, pumukpok, tas pang-ukit, mag-ukit ka, di ba? Pero ano sabi, sa loob ng aking pader, isang alaala at pangalan. Kanino ibibigay? No? Nahigit na mabuti kaysa anak na lalaki at babae, ibibigyan ng walang hanggang alaala.
pangalan na hindi maglalaho. Ibig sabihin, kahit patay ka na, sa loob ng simbahan ng Diyos, sa templo ng Diyos, may mga alaala na mga taong pumili ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Sino yan? Sila Yung mga Santa santo. Maria, yung mga santo. Kunyari ako, naging santo ako. Nalaman ng simbahan, talagang sumusunod ako sa Diyos, nag-iingat. Kasi sabi dito bro, kung mapansin mo, nag-iingat ng aking tipan. Pag sinabing nag-iingat bro, tuloy-tuloy. Nag-iingat, hindi Dedicated basta-basta ka. nawawala. Oo, pag sabihin, ito talaga yung mga taong masunurin. Kasi pag sinabing nag-iingat bro, yung kasi ganito guys, tatandaan nyo, wala tayo sa isang classroom. So may mga difference talaga yung view natin. Magkakaiba tayo ng mentor, magkakaiba tayo ng mga nire-research. Eh hindi naman ganun kadali ang doktrina ng Pag-aaral. simbahan. O, tingnan nyo, bigyan ko kayo ng sample. Ito, para lang to makita nyo. Communication in properties. Naka-under siya sa sa tinatawag na communication in properties. Naka-under siya sa sa tinatawag na hypostatic union. O, para mas lalo nyo maintindihan yung hypostatic union. Yung communication and properties, parang relationship Paano yan? Paano yan? between two separate. Kasi meron din yung meron din yung yung pinaghihiwalay yung halimbawa, yung Di ba may relationship naghihiwalay niyan? Oh, Yan, di parang- ba dyan oh, tayo parang, minsan nagtatalo? parang Kunyari. may communication. Sige. Kunyari, yung tinatawag sa Bible, kasi ultimo yung Bible, may ganyan talagang mga verse. Kailangan ng communication in properties ng dalawang nature ni Jesus Nature Christ. ni Jesus. So, sa ibang baguhang Catholic, masakit sa tenga nila yon kasi hindi pa nila alam to. Di ba? So, ibig sabihin, ganito yan. Hindi, wala tayo sa isang classroom. Merong advance, merong late. Yung late, minsan, napupuna niya yung advance. Akala niya mas magaling siya sa nag-advance. Sa mas advance sa kanya. Ganun yun nangyayari. So, kunyari, sinabi ko, namatay ang Diyos na si Kristo. Yung baguhan, yung baguhan, masakit sa bakit? tenga niya yan. Bakit? 'Di ba sa mga baguhan masakit sa tenga niya 'yon. Ang problema hindi niya alam yung tinatawag na communication ng properties ng two nature ni Jesus Christ sa isang phrase. O sa mga bagong Catholic, hindi naman namatay ang Diyos eh. Kaso alam mo na ba 'yan? Alam mo na ba yung niya na sa kanya, parang i-connect niya yung na mas advanced sa kanya. Ganun kasi nangyayari sa atin, no? Kaya wala tayo sa isang classroom. Kaya normal yan. Sa akin, normal yan. Normal yan. Ang dyan, dapat, May discussion yan. Dapat hindi. wag, ito nga sabi ko, no? Be humble talaga. Be humble. Kasi, hindi mo alam yung kinokorek mo.
mas ano sa'yo Kaya po yun. may nagtatanong sa akin may nagtatanong sa akin INC tapos parang bago sa pandinig ko yung tanong niya. Sabi ko, di ko pa alam yan, di ko pa napag-aralan yan. So, yun, dapat Kasi gano'n. magmumubon na. Oo. Kasi kukunik mo siya, kare, ikaw, baguhan ka, kare, bago ba? Kasi kare, bago ka pala nag-study. Kasi yung isa, matagal na. Matagal na siya nag-aral. Ngayon, yung mga salitaan niya, masakit sa tenga mo yun. Di ba? Masakit sa tenga mo yung mga ibang salitaan niya. Kasi, sa pandinig mo, yun ay shameful. Kahihiyan. Parang ganun eh. Oo. Kahihiyan. Akala mo mali. Oo. Kaya ka lang mo mali. Pero, pag nalaman mo yung totoo, mas tama, mas ano siya kasi, Deep inside. mas advanced kasi siya, mas naguhukay siya. Ganon kasi, kaya magkakaroon Parang ng si mga- parang yung may nag-ano rin sa akin ng dati na wag ko daw gamitin yung term na inampon or ampon tayo ng Diyos. Hindi niya di ba? alam. In-explain ko na Na may- narinig yung inampon. Narinig ko ba yan? Oo. Kay inampon, adopted son of Oo. God. Kasi nasa Kasi ano sisig yun, tignan, natin yan eh. nakalive, nga, yes. Nakalive ako nun. Tapos parang may kausap ako na parang Muslim yata yun or INC na sinabi ko ampon tayo nga ng ampon tayo ng Diyos. Tapos may Ampon. umakyat na Yes. may akyat tayo. May umakyat na Catholic din. No? Tapos Kinolek ka. tapos Kasi shameful yung praise, di ba? wag daw gamitin yung ampon. Pinakita ko na ito nga sa CCC tinuturo, inaampon na Kasi tayo, adopted. pagka nabautismuhan ka, adopted son of God ka. Tsaka kinonfirm ko siya kay Uncle Nash. Tsaka naguluhan din ako noon. Sabi, kasi yung Alam mo Catholic na ba yung tamang pag-express ng adopted son of God? Alam mo na kung paano yung tamang pag-express sa may niya? sa may 1 Corinthians na na yung ganun nga naging adopted nga na tayo through Hindi, sige, through- i-express mo in a good way. Kasi shameful eh. O sige, paano mo siya i-express ng positive? through kasi nga tayo they are two different people. No, yung one son of God and yung the other is son of the devil. No, so syempre dahil under pa tayo ng dominion ng devil dahil sa original sin, no, we have to be cleansed through baptism para matawag tayong anak ng Diyos na at the same time para magiging kaisa tayo ni Jesus nga na anak ng Diyos si Jesus. So magiging kaisa niya tayo. So dahil parang magiging father-in-law natin yung Diyos Ama. So magiging inampon tayo na inampon tayo na mga anak, bagong anak dahil sa kasalan kay Jesus. Dahil sa kasalan. Bigyan kita ng maganda yung sagot mo, bro. So matagal siya mag-sink in sa mga baguhan. Kasi yung mga basta Hindi naman kasama yung mga Pinoy sa reliyon na yan eh. No go. Alam mo ba yung pinag-uusapan namin? Nag-aaral ka ba? Nag-aaral ka ba, bro? Kasi kanina ka pa nagbubugtong hininga, bro. Nag-uusap kami dito. Alam ko, bro, sa ugali ng Pinoy, merong Pinoy na bastos. Pero sana naman doon ka sa side ng mga Pinoy na mahilig magpasintabi ba. Nag-uusap kami, bro eh. Alam mo ba yung pinag-uusapan namin? Alam ko, reliyon. Nag-aral ka ba ng theology? Hindi pa kayo nabuhay yung Tinatanong ko, nag-aral ka ng theology, bro. Lakas ang tama na ito Alam mo yung topic, pero hindi mo kayang sabayan yan, bro. Hindi pa pwede sa mga immoral. Wala ka pang original alam. na reliyon ng Pinoy, revoltonism. Unang-una, Wala kang alam, doon ka sa baba. yan. Unang-una, ipokrito ka. Pangalawa, immoral ka. Isa kang tambay sa YouTube. Ngayon, eto na, balik na tayo sa Isa kang Pinoy na mahilig tumambay sa YouTube at makinig ng mga vlogger na dunong-dunungan. No, yun ka, no? Kasi yan, kuya, ay panay punta rin sa mga live namin yan. Bastos yung batang yan, walang respeto. Ganyan pala tinuro ng magulang mo sa'yo. Nakakahiya. Sinilang ka pa sa mundong to, ganyan ugali. Brother Emang, yan yun na, no? So, balik tayo sa topic. So, ito, Brother Bench, bibigyan kita ng magandang sagot diyan sa bakit tayo adopted son of God. Simple lang. Kaya nga lagi ko sinasabi, alam nyo ba yung etymology? Doon tayo sa etymology. Adapt. Umulan na naman. Teka, kukunin ko lang yung sinampay kong kumot, no? At grabe ulan, nakakabuisit na. Tatlo yung dyan, di ba? Tatlo yung bagyo.
Epistemology ba yan, kuya? Epistemology? Bro, bibigyan kita na bro, no? Ng mas magandang view. Alam nyo, pag sinabing adopted son of God, mamaya na pre, magsulat ka naman ng numbers 1 to 100. So pag sinabing adopted son of God, hindi yan shameful na ampun tayo ng Diyos. Yung etymology kasi ng adopt, no? Pag tinignan mo yung root word niyan, ibig sabihin bro, inangkin, inari. Yes. So ibig sabihin, pag sinabi na nabautismuhan tayo at tayo adopted son of God, hindi dahil tayo ay ampun. Hindi ganon. Kung hindi, tayo Nagkakaroon ay... kasi ng ano ngayon eh. Nagkakaroon ngayon ng modern view. tama Inaari ko ng na. Diyos. Ibig sabihin, inaampun tayo ng, inaangkin tayo ng Diyos, inaagaw tayo ng Diyos. Kinukuha tayo. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos para tayo ay angkinin, ariin. Kaya nga yung tinatawag na righteous. Yung righteous, ibig sabihin, inaring ganap, di ba? Be righteous, ibig sabihin, karapat dapat. Di ba yun yung righteous, karapat dapat? O sa ibang salin sa Tagalog, inaaring ganap. So yung inaari, ibig sabihin, adapt, ibig sabihin, inaangkin ka ng Diyos. Ang ganda kaya pakinggan. Kinukuha ka ng Diyos. Kumbaga, kunyari, Inaabot yung kamay. Oo. oo, inaabot yung kamay mo. Hindi lang basta abot kamay, aangkinin ka niya. Bilang anak. Hindi bilang alipin. Lang. Inaangkin ka niya bilang anak niya. Iyon yung adopted. Hindi sinabi na ampun-ampun na parang tutuksuhin ka na, uy, ampun ka ha, ampun, hindi ganun. So kasi, yung term na adopt, alam niyo adopt eh. Adaptor, 'di ba? Patungkol lang ba yan sa ampun? Yung adopt, iyan yung kunyari, meron kang napanood, ina-adapt mo 'yon. Ibig sabihin isinasabuhay mo, 'di ba? Maraming meaning 'yan. Pero doon sa adopted son of God, ganito kasi 'yan. Nung nagkasala sila Adan at Eva, no, binulag ng Diyos ng sanlibutan, sumusunod yung tao sa kasamaan. Ibig sabihin, parang anak ka ng dyablo. Ngayon, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Kukunin ka niya, aangkinin ka niya. Ganun yun. Ang ganda kaya niyan. Aangkinin ka ng Diyos. Ayaw mo ba nun? Angkinin ka ng Diyos. Ibig sabihin, may pagkilos. Kasi, yung anak, ano yan, estado yan eh. Estado mo yan kasi mayroon tatay. Pero bakit kanya naging tatay? Kasi kinuha ka niya. Baga, parang inagaw ka. 'Di ba? Sabihin yung Diyos kumikilos. Gusto kang kunin. Kaya nga sabi ni Kristo, marami pa akong ibang mga tupa na wala sa kinakailangan ko rin silang dalhin dito. Sabihin, pag nabautismuhan ka, aanin ka ng Diyos. Aariin ka niya. 'Di ba? Ganun yun. No? So ano sabi sa iyo ng Catholic? Na umakyat sa live mo, parang Na yun nga daw, na wag daw gamitin nga yung kasi parang pangit. kalibutan ko kasi parang ganun daw na Pangit parang sa hindi pandinig. daw tama. Sabi ko sa kanila. Pero tapos tinawag parang after ng live nung napasok na ako sa live nila Uncle Nash. Tinanong ko si Uncle Nash kasi naguluhan din ako noon. Kasi yung Catholic na yon, kilala mo yun. Sige lang ako number. So marunong siya, alam ko marunong siya. So nagtaka ako. Bakit itong marunong na to? Kasi bago lang ako di ba? So itong marunong na to, sabi mali daw yung ampon kahit sinasabi sa CCC na ampon nga tayo. So tinanong ko si Uncle Nash about doon. Yan sabi niya, Gandahan mo. ihayaan na lang daw. Yan yun na lang. Pero ito lahat naman tayo baguhan. Ako baguhan din ako. Baguhan lang ako, no, sabi sa inyo. Ang pag nakikipagdebate ako, ang pinagmamalakihan ko lang naman yung mga protestante, pero yung mga kapwa ko Catholic, lagi ko naman sinasabi baguhan ako kasi sabi ko nga, Catholic lang ang pwedeng tumalo sa akin kasi maraming Catholic na mas magaling sa akin, pero sa Protestant,
Hindi ako papayag na mas magaling ka sa akin kasi Protestant. Ang tawag sa'yo ng simbahan, heretic, tapos mas magaling ka sa akin. Hindi ako papayag. Diba? Kaya, pero lahat tayo baguhan. Ako, baguhan lang din naman ako. Hayaan mo na lang, no? Kasi, yan nga sinasabi ko sa inyo, bro. Sa mga bago, pag nagsalita yung magagaling, tunog, parang tunog mali. Hindi na nata, Brother Bench, kasi maingay yung tubig mo, no? Pero yun nga, kaya nga tinan nyo si Bishop Ambo. Bishop yun eh. Ikaw, membro ka lang. Iko-correct mo siya. Pagmamataasan mo siya. Bishop. Ibig sabihin, marunong ka pa sa simbahan. Ba't inordain bishop yan? Mali pala simbahan. Tandaan natin, pag naging bishop ka na, Espiritu Santo ang nag-o-ordain sa'yo. Basahin natin, ha? Kaya bago natin i-correct ang isang Catholic, kapwa natin Catholic, double check muna. No? Double check muna tayo. Basahin natin to. Basahin natin na pag sinabing bishop, yes, pwede sila magkamali. Pwede tao yan eh. Pero ang problema kasi, no? Isaalang-alang din natin yung pagiging obispo nila. Kasi inordain yan ng ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng simbahan. Gawa 20:28. Sayan natin to. Alright. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na kayo ginawa ng Espiritu Santo bilang mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos na bili niya ng kaniyang sariling dugo. 'Di ba? Sino yung nag-ordain sa mga obispo na ginawa kayong obispo ng Espiritu Santo? Di ba yung Holy Spirit, yung role, turuan ang iglesia? Di ba? Si Jesus Christ yung nag-reveal ng revelation, pero agad-agad ba magsisik-in sa utak natin yun? Ituturo yun ng Espiritu Santo. Kasi nga mahirap. So yung Espiritu Santo hindi pwedeng magkamali. Ang author ng Bible is ang Diyos. Hawig-hawig nga yan pati sa French eh. Pati kasi mga galing yun yung Spanish, French, galing yun sa Latin eh. Di ba? Mga na-derive. Kahit na Kahit yung mga akin, no? Yung Santa Direct. Cena nila, hindi naman Greek yan eh. Sino ba nagtatanong kasi? Yung ginagamit nila Ah, sa Santa Cena. Oo. Santa Cena, Spanish yan. Ang bira ka Nagsishare yan ng kumbaga, pag ninidan mo yung mga etymology ng mga words, ng mga terms, nagsishare yan. Kaya nga, from old French adaptation, mga ganyan-ganyan yan eh. Pag tinitag-aralan mo, kapal-kapal ng dictionary ko dito.